Nako, pasintabi po sa mga kumakain ngayon dahil ang pag-uusapan natin, sandamakmak na basura. Umalingasaw sa ilang bahagi ng Maynila ang mga basurang ilang araw nang hindi nahahakot. Nilalangaw na nga, nakakasikip pa sa kalsada ang mga nakatiwangwang na kalat. Paalala ng MMDA, maging responsable at magtapon lamang ng basura sa mga tamang lugar, lalo na't maaaring bumara ang mga ito sa daluyan ng tubig at maging sanhi ng pagbaha. Ano nga bang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, sandamakmak na basura. Nakaharang na sa kalsada pero hindi pa rin nakokolekta. Sino ba ang dapat managot dito? Nako, ang local government unit po ang siyang dapat natin tanungin kung bakit hindi nakokolekta. Mula kay kapitan hanggang kay mayor o kay governor. Ito ay dahil sa ilalim ng Local Government Code o Republic Act 7610 at ayon na rin sa Ecological Solid Waste Management Act o Republic Act 9003, ang mga LGU o local government unit natin ang bahala rito. Yung mga barangay nakalagay na responsible sila sa collection ng biodegradable, compostable at reusable waste. Ang mga munisipalidad at city government naman ay para sa mga non-compostable waste at sa mga solid waste na yan. Ayon sa Republic Act 9003, ang LGU ay dapat mag-develop at magsagawa ng solid waste management plan na dapat ay kasali ang mga garbage collection strategy nila. Attorney, ang mga basura nag-uugat sa disiplina. Yung mga basta tapon lang dito, tapon doon, ano ang pwedeng kaharapin sa batas? Of course, check nyo na rin ang mga specific ordinance ng mga syudad ninyo. Baka may specific na mga batas sila tungkol sa hindi pagsunod sa mga requirements tulad na ng segregation at pagtapon ng basura. Pero sa iba't ibang batas, meron ding mga bawal at nakalagay din ang mga penalty tulad na nga sa Republic Act 9003. Halimbawa, ang littering o pagkalat, pagtapon ng basura at pagtambak sa pampublikong lugar tulad ng kalsada, sidewalk, kanal, estero o park o pagpayag sa ganitong gawain. May multa na hanggang 1,000 pesos at community service ng 1 hanggang 15 days sa pamahalang lokal kung saan ginawa ang paglabag o pareho. Naku, eto pa, maraming guilty dito. Pagsunog ng basura. Hindi na uso yung magwawalis-walis tapos magsusunog sa bakuran. Ang multa hanggang 1,000 pesos, serbisyong komunidad ng hanggang 15 days kung saan nyo ginawa ang paglabag o pareho. Marami ding guilty dito. Nako, pagpapakolekta o pagpayag sa pagkolekta ng hindi nahiwa-hiwalay na basura. Dapat kasi talaga nagsesegregate tayo. Dito naman, multa na hanggang 3,000 pesos, kulong ng hanggang 15 days. Hindi lang po community service, actual na kulong kung saan nyo ginawa ang paglabag o parehong fine and kulong. Susunod, paghalo ng mga nahiwa-hiwalay ng recyclable sa iba pang basura sa sasakyan o lalagyan na ginagamit sa pangungulekta ng basura. May multa na hanggang 5,000 pesos o 5 to 10% ng kabuuang kita ninyo sa nakaraang taon. Parang malaki yata yun. Susunod, pagtapon sa mga flood-prone area, multa hanggang 3,000 pesos, kulong ng hanggang 6 na buwan. Dahil alam naman natin kung gaano kaperwisyo ang mga bahana yan. Sabi nga nila, para sa ikuunlad ng bayan, disiplina ang kailangan, ang hindi pagtapon ng basura ng tama, nakakadagdag sa pagpapahirap sa ating mamayan. Ang pagsusunog ng basura, pollution po yan at nagre-resulta sa climate change. Ang pagtapon kung saan-saan hindi lamang masama sa kalusugan, magre-resulta pa sa mas malalang baha. Alam nyo na, malapit na ang ulan. Ano na ba ngayon? End of June na. At hindi lang yan, namamatay mga isda pag nagtatapon sa mga ilog at sa dagat. In the end, walang magandang patutunguhan ang hindi wastong pagtapon ng basura. Basta't usaping batas, bibigyan po natin ng linaw. Alam nyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.